Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa sumunod na araw ay dinala na ni Xinlang si Lan Baliu pabalik sa capital upang mag-participate sa Imperial Exam. King Ning Yuan Xian Consort by and Crown Prince Third Prince at mga tao ng capital sambit niya sa kanyang isip, ang mga ito ay maghintay lang. Bago pa man makarating ang grupo ni Xinlang ay nauna nang nakapasok sa capital si Zhang Chong at ang Crown Prince, ay personal na lumabas sa Vermilion Bird Gate upang siya ay i-welcome. Sa pagpasok sa palasyo una ay sinundan ni Lord Zhang ang isang eunuch upang makapagpalit pagkatapos siya ay tumungo sa study room ng hari. Lumuhad naghintay at makalipas ang mahigit sa isang oras, ang hari ay dumating. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na bukas na ang Imperial Exam at sa araw na ito yung mga hayop na censors na iyon ay parang mga sirang plak ang hindi tumitigil sa pagpapa-impeach kay Xinlang, nagbibitaw ng mga absurd na katagang hindi pa nangyayari sa nagdaang 100 taon. Sinasabi ng mga iyong siya na si Ning Yuan Xian ay ang most foolish monarch of the century. Talagang gustong-gusto niya nang bigyan ng malupit na kaparusahan ang mga censors na iyon, subalit di bale na muna't magsisimula na ang ENCA exam, mas mainam kung hindi na lang muna mag-stir up ng trouble. Isa pa yung hayop na Chu State ay kasalukuyan pa ring inuuko pa ang ilan sa kanilang mga fortress, nagmamatigas na mag-withdraw. Ito raw ay napaka-infuriating. So narito raw pala si Zhang Chong. Ito raw ay nag-work hard, sabay dagdag sa kanyang isip na sa ngayon sa Baye County ito na ay itinuturing ng mga tao bilang living Buddha at ang buong populasyon ng Baye County ay nakakaramdam na ng malakas na sense of belonging para sa Yu State. Bukod doon, ang mga bandido ng Three-Eyed Menace ay na-wipe out na rin. Ang mga outlaws ng Suklan ay naloko ni Xinlang sa kamatayan at ang mga Wandering Warriors na nagmula sa Western Region ay pinatay na rin ni Xinlang kasabay ng lahat ng mga korap na opisyal na loyal sa Su family. Sa ngayon ang mga tao ng Baye County ay hindi na isinasarado pa ang pinto ng kanilang mga tahanan sa gabi. Wala nang pumupulot ng mga nawawalang gamit sa daan. Hindi kinlaim ni Xinlang ang credit, kaya naturally ang lahat ng mga credits na iyon ay bumagsak sa mga balikat ni Zhang Chong. Inilahad ni Lord Zhang na ang ginawa niya ay hindi ganoon katindi. Sa kabilang banda, si Young Master Xin ay ang siyang deserving sa lahat ng credits. Kung hindi dahil sa kanya, ang Baye County ay hindi malilinis ng ganito. Ikaw ay honest, sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, sabay lahad na sa isang swing ng butcher's knife ni Xinlang ay nagawa nung makatay ang lahat ng dumi, kaya papaanong hindi magiging malinis. Idinagdag na ang negotiations sa Chu State ay napaka-troublesome, higit pa sa inaasahan. Ang dati nang napagkasundoan, ay hindi tinupad. Ang hari ng Chu ay hindi lang sa tumanggi sa paghingi ng kapatawaran o pagbayad ng reparations, iyon din ay tumanggi sa pagbalik sa mga fortress na dati nang naukupa. Inilahad ni Lord Zhang na ito ay related sa Proud Lord ng Southern Owo Kingdom. Ang ambisyon nun ay hindi maliit, siya ay naniniwalang kailangan nilang magpadala ng reinforcement sa battlefield ng Southern Owo Kingdom. Sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, mayroon ng nagtipong 50,000 mga sundalo doon, ngunit gusto pa rin itong dagdagan. Tinanong niya si Lord Zhang kung gaano pa karami sa tingin nito ang kailangan. Sumagot si Lord Zhang na 150,000, isang bagay naman na ikinagulat ng hari. Sa kanyang isip ay napatanong kung ito ba'y nababaliw na, kahit nga sa naging all-out war sa pagitan ng Wu at Yu noon ang total troop deployment ay nasa 100,000 lang. Nilinaw ni Lord Zhang na ang kalabang hinaharap nila sa timog ay hindi lamang mga rebellious force ng Proud Lord of the South kundi pati na rin ang buong Xia Barbarian tribe, kaya necessary na etaya nila ang lahat sa isang one decisive move upang ma-eliminate ang mga iyon. Ang 150,000 army nga ay maaaring kulang pa. Sa kanyang isip ay napasabi si King Ning Yuan Xian na sa ngayon ang kanilang Great Yu Treasury ay walang laman, kaya papaano nila maa-afford ang digmaan, sila'y baon na sa utang. Inilahad kay Lord Zhang na ang ginawa nito kailan lang ay napakahusay. Ito ay gustong irekomenda ng Crown Prince sa posisyong Central Governor ng Western Province. Ano raw ba sa tingin nito? Sa ngayon ang credit sa pag-suppress sa Suklan ay nasa balikat ni Zhang Chong, kaya ang Crown Prince at Zhou family ay nais itong i-take advantage. Gusto nilang gamitin ang sitwasyon upang i-establish si Zhang Zong bilang bagong banner ng kanilang faction. Ang pagiging Central Governor ng Western Province ay maaaring hindi maikukumpara sa mga Grand Governors ng Northern at Southern Provinces, ngunit still, ito pa rin ay isa sa 4 na major regional officials ng Yu.
Pagkatapos na makabalik sa capital si Zhang Chong ay maaari nang makapasok sa Changshu office at maging Prime Minister, though siya'y hindi pa nakakabalik ang kanyang residence ay pinutakte na ng mga bisita. Mahigit sa 100 opisyal ang pumunta upang magpaabot ng paggalang. Ang lahat ay mayroong dalang generous gifts. Sa hilaga ng Western Province ay mayroon ng isang Grand Governor at iyon ay si Zhong Yao na direct subordinate ng Third Prince, kaya upang magkaroon ng balance, kailangang ang maging Central Governor ay magmumula sa faction ng Crown Prince. Gayunpaman, once na si Zhang Chong ay magiging Central Governor ng Western Province, siya ay magiging kalaban ni Xin Lang. Si Lord Zhang ay agad na nagkawtaw sa harap ng hari. Umano'y ang posisyong iyon ay kritikal. Siya ay natatakot na hindi niya kayang gampanan ang task. Ayaw niyang maging kalaban ni Young Master Xin. Kapansin-pansin ang reaksyon ng hari. Sambit niya sa kanyang isip, talagang ito ay tumanggi. Tinanggihan nito ang tsansang maging regional governor. Hindi raw ba't ito ay direct subordinate ng Crown Prince? Binabalak daw ba nitong tumalikod? Sa malakas na boses ay inilahad ng hari na ang Xin Lang na iyon ay napaka-reckless. Ang suporta nun kay Ningxing para sa bid for succession ay hindi pa nga nagsisimula, isang radish isang pit. Kung ayaw nitong maging Grand Commander ng Western Province, pues wala nang ibang posisyon na mayroong pantay na timbang para rito, oo, tugon ni Lord Zhang. Kung ganun, dagdag ng hari, ito'y umuwi na muna sa ngayon. Maraming mga tao ang naghihintay doon, subalit siya ay natatakot na ang mga iyon ay madidismaya. Kung ganun, tugon ni Lord Zhang, siya raw ay aalis na. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuanxian na ayaw ni Zhang Chong. Kung ganun, sino raw ba ang dapat na i-appoint niya doon na nagmula sa faction ng Crown Prince? Ano ang chief historian daw ba ng Grand Commander's Office ng Northern Province na si Zhang Zishu? Iyon ay mayroong solid na credentials at minsan nang naging top scorer sa Imperial exams. Sa loob ng carriage ay inilahad ni Lord Zhang sa kanyang isip na ang kapalaran sa pagitan ng mga tao ay talagang hindi maaaring mapuwersa. Siya ay naka-achieve ng great merit at though sa ngayon siya ay pinapahalagahan ng hari, walang kahit na kaunting hint ng closeness sa pagitan nila, hindi katulad kay Xin Lang. Master, patanong na sambit ni Attendant Zhang, sila raw ba ay uuwi na? Napaisip si Lord Zhang. Umano'y nung siya ay nasa bilangguan ang kanyang pintuan ay nilisan, ngunit ngayon ay tinatao na naman, how ironic. Siya raw ay nagtataka kung papaano magre-react ang mga iyon kapag nalaman nilang hindi niya tinanggap ang Grand Commander post. Tumugon sa kanyang attendant na sila'y hindi uuwi, sila ay tumungo sa residence ni Prince Ningxing. Master, lahad ni Attendant Zhang, tiyak na yung ginawa nitong pagtanggi ay makaka-offend sa Crown Prince, subalit sumagot lang si Lord Zhang na since ang desisyon ay naisagawa na, hindi na kailangang matakot pa sila na may na-offend sila. Sa labas ng residence ni Prince Ningxing o ng Marquis of Changping ay makikita ang ilang mga nagpuprotesta. Mapapansin din ang pagdating ng carriage na sinasakyan ni Lord Zhang. Nagtaka si Lord Zhang sa kanyang nadatnan, nagtanong kung ano ang nangyayari. Sumagot si Attendant Zhang na si Young Master Xin ay nag-recruit ng 11 mga pulubi bilang opisyal at binabalak na pasalangin ang mga iyon sa Special Imperial Exam, kung kaya ang mga scholars at mga martial artists ay hindi masaya. Araw-araw ay dumadagsa ang mga tao sa residence ni Prince Ningxing. Sinusubukang puwersahin si Young Master Xin na mag-confess, at ipadala ang 11 mga pulubing iyon sa Dali Temple Prison. Ganito ang nasambit ni Lord Zhang sa kanyang narinig at ilang sandali pa, siya ay bumaba sa back gate ng residence ni Prince Ningxing. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, maging dito ay mayroon ding maraming mga tao. Si Lord Zhang, sigaw ng isa, si Lord Zhang ay narito, dagdag niya pa. Nagsilapitan ng iba pa. Lord Zhang, bungad ng isa, ito raw ay isang high-ranking official ng korte. Ano, ito raw ba ay narito rin upang tuligsain si Xin Lang? My Lord, dugtong ng isa, ito raw ay isa ring man of virtue. Kailangan nitong mag-seek ng justice para sa sage. Kung si Xin Lang ay hindi matatanggal, tiyak na ito ay hindi ito tolerate ng kalangitan. Sa kanyang isip ay inilahad ni Lord Zhang na si Xin Lang ay umasta ng walang awa sa Baye County. Ano, ang lahat daw ba ay nakalimutan na ng mga taong ito? Napaka-fearless, talagang walang takot. Ang gate ay agad niyang hinampas. Sumigaw na si Zhang Chong ay narito upang bumisita. Pakiusap, buksan ng mga ito ang gate, at ganoon na nga ang ginawa ng isang female warrior. Inilahad ni Lord Zhang na siya ay narito upang magpaabot ng paggalang kay Highness Ningxing at Young Master Xin Lang. Sumagot ang female warrior na ang Highness at si Young Master Xin ay wala rito.
Kung ganun tugon ni Lord Zhang, kung ganun maaari niya raw bang hintayin ang mga iyon sa loob, syempre tugon ng female warrior at pinapasok niya na nga si Lord Zhang. Samantala, si Shin lang naman ay nakapasok na sa kapital at agad-agad, nagdulot ng gulo. Shin lang pasigaw na tanong ng mga tao nasaan na yung 10 mga pulubi nito, hahahatawa ng iba ang mga iyon daw ba ay tumakas na, Shin lang dagdag ng isa siya raw ay disciple ng Ming sect, ito'y hinding-hindi niya mapapatawad. Shin lang sigaw ng isa, ito raw ay tumungo at mag-confess sa Sacred Temple, at dalhin ang mga pulubing iyon sa Dali Temple Prison. Shin lang sigaw ng nasa harap na scholar, ang pangahas naman daw nitong insultuhan ang sage sa pamamagitan ng pagpapasalang sa mga pulubing iyon sa Imperial Exam kasabay nila, ito raw ay kriminal ng mundo. Bungkos ng mga tanga sambit ni Shin lang sa kanyang isip, gusto ng mga itong lumikha ng gulo, bakit hindi tumungo ang mga ito doon sa hari, nang siya'y matulungang ma-pressure iyon at mag-take ng side. Everyone, lahat niya, hindi naman dapat na siya ay atakehin ng mga ito rito, ang mga ito naman ay maaaring tumungo sa Ministry of Rights o kaya naman sa Privy Council, ang mga ito'y maaaring makapag-demand doon. Kapag hindi ni-revoke ng mga iyon ang exam qualifications ni Lan Baliu at ng iba pang 10, then maaari namang i-boycott ng mga ito ang exam. Ano sambit ng isa, so mayroon daw palang ganoong paraan, idinagdag ng isa na iyon ay nagmi-make sense kapag binoykot nila ang exam para sa kapakanan ng Great Sage, kahit na 1,000 tao pa ang kumontra siya'y tutungo pa rin, idinagdag ng isa pa na kapag hindi sila nag-take ng exam, ang exam ay hindi matutuloy, kaya tiyak na magbibigay ng kompromiso ang Ministry of Rights at Privy Council. Kung ganun, sila raw ay tumungo na doon sa Ministry of Rights at sa Privy Council kapag hindi ni-revoke ng mga iyon ang exam qualifications ni Lan Baliu at nung 10 iba pa, agad-agad nilang boycott ang exam. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip, ang mga kalaban pa rin talaga ang pinaka may pakinabang, at mula doon ay tumungo na si Shin lang sa loob ng residence kung saan nadatnan niya si Lord Zhang. Sinabihan si Lord Zhang na ito'y dumating sa perfect time, pakiusap siya'y tulungan nitong i-review ang article na ito, lumalabas na ang hawak ni Shin lang ngayon ay ang mga article na isinulat ni Lan Baliu. Ilang sandali pa pagkatapos na mabasa ay ganito ang naging reaksyon ni Lord Zhang, good, sambit niya, what a brilliant article, napaka-stunning at resounding. Mula doon ay binasa pa ng 2 ulit ni Lord Zhang ang mismong article at pagkatapos na mailapag sa mesa, ay inilahad ni Lord Zhang na ang article na ito ay hindi gawa ni Young Master Shin, tama raw ba? Nagtanong si Shin lang kung papaano nito nalaman, sumagot si Lord Zhang na ang writing ni Young Master Shin ay bumabasag sa conventions, malaya at mapangahas, yet napakalalim at napaka-insightful. Sa kabilang banda, ang mga essays na narito sa article na ito, ang opening ay dazzling, yet sa mga later parts pakiramdam niya ay mayroong kung anong missing, ngunit still ang piece pa rin na ito ay walang anumang flaws o errors. Ang language at phrasing ay brilliant, ang paggamit ng mga references ay precise at clever, sadyang pakiramdam niya lang daw talaga ay mayroong kung anong kulang. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip, talagang ito raw pala ay worthy sa reputasyon nito bilang Master of Classical Studies, sabay lahad kay Lord Zhang na sa quality ng mga essays na ito, sa tingin nito, ito ba ay makakapasa sa Imperial Exam sa pagkakataong ito? More than enough, tugon ni Lord Zhang, tiyak na ito raw ay makakapasa, inilahad ang rason. Sa kanyang isip ay sinabi ni Shin lang na kung ayon kay Lord Zhang ito'y makakapasa, then tiyak na ito'y makakapasa. Idinagdag ni Lord Zhang na mayroong 60% na tsansa na ito ay makakapasok sa top 3, subalit walang pag-asang maging first place. Umano'y marami na siyang nabasang mga essays ni Zhu Hongping at ang level nun ay higit na mas mataas. Si Zhu Hongping ay ang 5th son ni Zhu Rong, 17 taong gulang, at ang siyang top prodigy ng capital. Ayon sa mga sabi-sabi, kung ito lang ay hindi pinigilan ng kanyang lolo't ama noon, matagal na itong sumalang at nakapasa sa Imperial Exam. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ang Zhu family ay talagang punong-puno ng talent, sino ba ang nakakaalam kung gaano na karaming mga scholars ang naproduce nila, at sa nagdaang 100 taon pa lang nasa Zhou clan na palaging nagmumula ang mga top scorers sa Great Chen Kingdom, Yu State at Great Yan Empire. Nagtanong si Lord Zhang kung ito ba ay gawa ni Lan Baliu, ito raw ay hindi kapani-paniwala. Ang makagawa ito ng ganito kahusay na essay sa loob lang ng 1 buwang pag-aaral, ito raw ay maituturing na supreme genius.
By the way, dagdag ni Lord Zhang, nasaan daw ba si Prince Ningxing? Sumagot si Xin Lang na iyon ay natatakot na ito ay malagay sa mahirap na sitwasyon kung kaya iyon ay hindi pumunta. After all, ito ay isang key minister ng faction ng Crown Prince. Sinabi ni Lord Zhang na ang 5th Prince ay talagang gentleman, sabay dagdag, nakakatanggi niya lang sa posisyon na ibinigay sa kanya ng Majesty bilang Governor General ng Western Province. Nabigla si Xin Lang sa kanyang narinig, agad na tumayo't nagsabing mukhang ang bagay na iyon ay nagpalagay kay Lord Zhang sa mahirap na sitwasyon, siya raw ay natatakot na ito ay haharap sa isang mabagyong pagsubok. Inirekomenda ng Crown Prince Yet si Zhang Chong ay tumanggi, ito'y hayagan at malinaw na pagtalikod, kaya tiyak na ang susunod na mangyayari, ay haharapin ni Zhang Chong ang fierce na counter-attack ng faction ng Crown Prince. Lord Zhang, lahad ni Xin Lang, ito raw ay wag mag-alala, siya ay magsasalita para sa kapakanan nito, though ang Majesty ay medyo inis sa kanya, maaaring iyon pa rin ay makikinig sa kung ano ang sasabihin niya, sabay dagdag sa kanyang isip na ang tindi ng kalamidad na haharapin nito ay nakadepende pa rin sa will ng hari. Kung ganun yung Master Xin, tugon ni Lord Zhang, kung ganun siya raw ay magpapasalamat na in advance. Ang dalaway ngumiti sa isa't isa. Of course, lahad ni Xin Lang kasabay ng pag-upo, kahit na papaano siya pa rin ay mayroong dalang bigat. Si Duke Bayan Xiao ay isa sa mga taong ang katagay maaaring makapag-decide hanggat iyon lang ay magsalita, tiyak na ititigil ng Crown Prince ang binabalak ng counter-attack agad-agad. Well, tugon ni Lord Zhang, kung ganun ipaubaya na lang nila ang lahat sa kapalaran, isa pa iyon ay sarili niyang desisyon, kaya wala siyang anumang pinagsisisihan. Samantala sa kabilang dako naman ay dinumog na nga ng mga tao ang Privy Council, karamihan sa kanila ay mga candidates sa parehong civil at martial exam, ikan sila ang exam qualifications ng mga pulubi ni Xin Lang, hiyaw nila dahil kung hindi, boycott nila ang exam. Ang Minister of Rights at ang Deputy Envoy ng Privy Council ay personal na nag-step forward upang pakalmahin ang mga candidates, and then nagpadala ng 2 blood-written petitions sa palasyo upang ipresente kay King Ning Yuanxian. Ang mga scholars na iyon, ang mga Martial Academy students na iyon, sambit ni King Ning Yuanxian sabay hampas ng petition sa mesa, talagang pinupuwersa ng mga iyon ang palasyo, umano'y kakapanalo niya lang ng great victory at nagbukas ng imperial examination upang ipagdiwang kasabay ng buong bansa, tapos ngayon pipuwersahin ng mga iyon ang palasyo. Ang mga iyon daw ay bungkos ng mga ingratong hindi na-appreciate ang kanyang kindness, mas malala pa kay Xin Lang. Ano ang mga ito ay mayroong isyo kay Xin Lang, kung ganun ang mga ito ay makipag-compete sa mga pulubing iyon, makipag-compete kung gusto nila, kung hindi naman ang mga ito'y walang magagawa kundi ang makipag-compete, ang mga ito ay makipag-compete hanggang gusto nila. Mukhang nabaliw na si King Ning Yuanxian. Hahahatawa niya, boycott ng mga ito ang exam. Very good, very very good, sabay utos kay Eunuch Lee na mag-issue ng decree, ang sino mang mangahas na mag-boycott sa exam sa pagkakataong ito ay huhubaran ng lahat ng titulo't hindi na makaka-participate pa sa imperial exams kailanman. Idinagdag kay Eunuch Lee na ito rin ay mag-deploy ng mga imperial guards, ang sino mang mangahas na umatake sa Ministry of Rights at Privy Council ay ituturing na rebelde kahit na ano pa man ang kanilang status o titulo. Ang lahat ng mga magmamatigas ay arestuhin agad at itapon sa bilangguan. Ang bagay na ito'y agad na sinunod ni Eunuch Lee, at pagka-issue ng imperial decree, ang lahat ng mga scholars at Martial Academy students ay nagsi-back down at nagsi-uwi sa hiya. Isang araw na lang ang natitira bago ang imperial exam, at ang written exam na ito ay kadalasang inaabot ng 2.5 araw. Ang cover ng Day 1 ay patungkol sa scripture transcription at arithmetic, ang Day 2 ay patungkol sa mga current affairs policy essays, at ang Day 3 naman ay patungkol sa poetry and prose. Sa capital pa lang ay mayroon ng 3,000 candidates para sa literary exam na ito, at pagsapit ng madaling araw sa mismong araw ng exam, habang natutulog pa si Xin Lang, ay naghahanda ng umalis si Lan Baliw. My Lord, sambit ni Lan Baliw, pakiusap ito raw ay maghintay, ito'y hindi niya bibiguin. Sumagot si Prince Ningxing na gawin lang nito ang kanyang best, ang resulta ay hindi kailangang puwersahin, at mula doon, si Lan Baliw ay ipinagmaneho na ni Wu Lei patungo sa examination hall. Sa labas ng gate ng Examination Institute ay ganito ang reaksyon ng mga scholar nang makita ang pagdating ng carriage na pagmamay-ari ng 5th Prince. Umano'y ang nasa loob nito ay si Lan Baliw, yung ignoranting pulubi.
Sinabi ng isa na pakiusap huwag gamitin ng mga ito ang katagang ignorante upang ilarawan si Lan Baliw. Ang tunay na ignorante ay si Shin lang, ni hindi nga kaiyang mag-qualify sa pagiging ignorante ng Lan Baliw na iyon ay isang hamak lamang na basura, hindi worthy na tawaging tao. Sinabi ng isa na sila ay nag-aral ng poetry at classics yet sila ay mag-take ng imperial exam kasabay ang ganitong uri ng basura. Talagang ang kalangitan ay hindi patas. Nagsuggest ang isa na ano raw ba kaya kung sumugod sila at bugbugin hanggang kamatayan ang Lan Baliw na ito. Hindi pa naman ganoon kaliwanag, maaari silang tumakbo ng hiwa-hiwalay pagkatapos upang hindi mahuli. Good pagsang-ayon ng isa. Sige, ganoon daw ang gawin nila at sila nga ay sumugod na. Ano, sigaw ni Wulei, ano gusto ng mga itong patayin si Lan Baliw? Sige lang, ang mga ito raw ay sumugod patungo sa kanila, sabay order sa kanyang mga kasamahan na ang sino mang lumapit within 3 feet ay durugan ang itlog. Ang mga susugod sana'y nabahala agad na nagsilihis ng daan. Sila raw ay umalis na't wag nang magsayang pa ng oras, mayroon pa silang exam mamaya. Mismo sambit ni Lan Baliw mula sa bintana ng carriage. Alam niya rong matindi ang concern nito para sa kanya. Wag itong mag-alala, ito'y hindi niya bibiguin sa buhay na ito. Shut up, pasigaw na tugon ni Wulei. Umano'y kapag ka nagbitaw pa ito ng kahit na isang kataga, dudurugin niya rin maging ang itlog nito. Mula doon ay tuluyang sumilay ang araw at ang paningin ng lahat ay natuon kay Lan Baliw. Teka lang, sambit ng isa, hindi raw ba't ito yung basurang Lan Baliw? Inutusan ang iba na lumayo. Ito raw ay isang plague god. Idinagdag ng isa na ang ganitong baliw ay talagang mayroong lakas ng loob na tumungo rito upang mag-take ng exam. Ito raw ay mayroong napakakapal na pagmumukha. Bago pumasok ay in-inspect ng mga guard si Lan Baliw. Body search complete, sigaw ng isang guard. Makalipas ang ilang sandali ang lahat ay pumasok na sa hall, thus ganoon na nga ang ginawa ng mga candidates. Mula doon ay hinampas ang gong, at ang exam papers ay idinistribute. Thus ang imperial exam na isinagawa bilang paggunita sa ika-20 anibersaryo ng pag-ascend ni King Ning Yuanxian sa trono ay opisyal na ngang nagsimula, at ang cover ng Day 1 ay patungkol sa scripture transcription at arithmetic. Covered rin ng scripture transcription ang 3 characters mula sa passage ng 4 book at 5 classics. Ang mga passage ay kailangang i-annotate ng mga candidates at ipaliwanag. Ang exam na ito ay binubuo ng 70 tanong. Sa kanyang isip ay inilahad ni Lan Baliw na sa 90 questions na ito ang 50% ay napaka-common, ang 30% ay rare at ang natitirang 20% naman ay extremely difficult, obscure beyond belief. Umano'y maging ang mga examiners ay hindi alam ang content bago pa man ma-distribute ang mga exam papers, subalit para sa kanya, ang mga ito ay hamak lamang na mga free points. Habang ang karamihan sa mga candidates ay nangangailangan ng at least 3 oras bago matapos, si Lan Baliw sa kabilang banda, ay kinumplito ang pagsusulit sa loob lang ng kalahating oras. Mula doon ay nag-proceed na si Lan Baliw sa arithmetic section. Somewhat ito ay kahalintulad sa math, subalit mas malapit sa natural science. Ang mga tanong ay iginuhit mula sa mga libro katulad na lang ng Book of Arithmetic, Records of the Lost, 3-level numbers, collected antiquities at iba pa. Sa kabuuan ay mayroong 30 tanong. Ang subject na ito ay mahirap na matutunan at mentally exhausting, yet ang contribution na naibibigay nito sa final score ay napakaliit lang, thus karamihan sa mga scholars ay hindi gaanong nag-i-invest ng effort sa subject na ito. Ang talent ni Lan Baliw pagdating sa arithmetic ay higit pa kaysa sa kay Shin lang, maging ito man ay equations o practical geometry, ang lahat ay nagawa niyang ma-handle ng napakadali. Karamihan sa mga candidates ay halos hindi nga maintindihan ang mga tanong, subalit si Lan Baliw under 15 minutes pa lang ay natapos na. Isilubhang napaka-easy, sambit niya. Umano'y ang mga tanong na ito ay isang malaking insulto sa kanyang katalinuhan. Well, siya raw ay wala nang anumang gagawin pa ngayon, kaya mas maigi kung siya'y matulog na muna, at ganoon na nga ang ginawa niya. Ang mga normal na mga candidates ay nangangailangan ng isang buong araw, ni sila ngay nagsusunog pa ng midnight oil upang matapos lang ang scripture transcription, subalit si Lan Baliw ay tinapos ang lahat ng pagsusulit ng Day 1 nang wala pang 1 oras. Kapansin-pansing natuon ang paningin ng ibang mga examinee kay Lan Baliw na nasa harap nila. Hahatawa ng isa, ang pulubing iyon ay talagang hopeless kasi simula pa lang ng exam, subalit ito'y natutulog na. What a waste, dagdag ng isa pa.
Sa pangalawang araw ng Imperial o Enka written exam ang isang examinee ay napasabi sa kanyang isip na kadalasan ang hari ay nagsiset ng mga bold questions subalit ayaw niyang mangahas na sumagot ng walang ingat siya raw ay umaasang ang Majesty ay magiging lenient sa pagkakataong ito subalit sa kabilang banda si Lan Baliuheto, humihikab. Inilahad sa kanyang isip na ang exam sa araw na ito ay patungkol sa current affairs policy ito ay ang pinaka-crucial na parte at mula rito, ay nag-utos ang head examiner na i-distribute na ang mga exam papers. Ang topic ay patungkol sa feudal system sambit ni Lan Baliu sa kanyang isip nang makita ang content o dagdag niya pakakatalo lang ni Sunan at ang Majesty ay napaka-eager nang mag-declare ng success patungkol sa mga bagong reforms umano'y kung ang Emperor ng Yan Empire ay ang siyang nagbigay sa topic na ito iyon ay nagmi-make sense dahil ang mga reforma nun ay talagang dumaloy ng banayad subalit ang Yu Kingdom sa totoo lang, ang bagong reforma rito ay sablay tama raw ba? Well ang Majesty na hari ng Yu ay talagang gustong-gusto ang pag-show off, ang pinakamahirap na parte ng topic na ito ay ang tono. Ang mga bagong reforma ay essentially patungkol sa pagpapahina sa mga local aristocrats at pagpapalakas sa central authority kaya kapag sila na mga candidates ay sumagot dito ng walang ingat either ma-offend nila ang mga nobles, o kaya naman ang hari mismo. Kung kaya ang tonong gagamitin sa pagsagot dito ay talagang napaka-tricky sa ngayon ay wala na siyang anumang pakipa sa tono hanggat ma-flatter niya lang ang Majesty iyon ay ayos na besides, mayroong pinakabisa si Young Master Shin sa kanya na akmang-akma para sa parteng ito. Ang timeless masterpiece na pinamagatang On Feudalism na ipinakabisa ni Shin lang kay Lan Baliu ay nangangailangan lang ng kaunting modifications ang mundong ito ay walang Han at Tang dynasty, subalit mayroong kahalintulad na mga dynasties. Ang kailangan lang gawin ni Lan Baliu ay ang palitan ang mga historical figures na nakapaloob sa On Feudalism, gamit ang mga bayani at mga alamat ng mundong ito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Lan Baliu na ang nakamtang great victory ay nagpapalutang ngayon ng may pride sa Majesty kaya ang kailangan niya lang gawin ay ang kumamat sa parte kung saan nangangati ang Majesty at ang kanilang Ningxing faction na pinakamahina sa struggle for succession, ay magiging fully aligned na sa Majesty the King. Your Majesty dagdag niya pa although ang Crown Prince ay kahawig nito at ang Third Prince ay napaka-outstanding maaaring ang mga iyon ay hindi nito kapareho ng political vision tanging si Prince Ningxing lang ang makaka-inherit sa lahat ng mga polisiya nito at makalipas ang isang oras, si Lan Baliu ay natapos na sa pagsusulat. 2,000 kataga isinulat in one go sambit niya sa kanyang isip sa exam hall na ito, siya raw ay hindi naniniwalang mayroong sino mang makakasurpass sa essay na ito. Ang top 3 ay secured na at kung pumanig sa kanya ang swerte bukas para sa poetry and prose ang first place ay almost guaranteed na, hahaha I made it talagang nagawa niya raw. Well sa ngayon wala na siyang anumang gagawin pa kaya mas maigi kung matulog na muna, ang paningin ng ibang mga examinee ay muling natuon sa kanya. Damsambit ng isa yung baliw na iyon ay natutulog na naman basura talagang isang basura umano'y kung hindi nito kaya ito'y umalis na lang sa exam hall na ito'y sakit lang sa mata rito. Maging ang examiner ay napansin din ang paghihilik ni Lan Baliu inilahad sa kanyang isip na yung unang araw ng exam ay hindi ganoon kahalaga kaya ayos lang na matulog ito subalit ang exam sa araw na ito ay patungkol sa policy essay napaka-kritikal, yet ito ay natutulog ng ganito. Ningxing Shin lang dagdag niya pa maging ang Majesty ay naging laughing stock dahil sa mga ito pagdating ng araw tiyak na ang isang ito ay mapupugutan ng ulo at ang Shin lang na iyon ay itatapon sa bilangguan, mula rito'y bumaling na ang examiner. Sumapit na ang ikatlong araw ng exam at ang subject sa araw na ito, ay patungkol sa poetry and prose. Ang account ng poetry and prose exam na ito ay 30% sa total score sa madaling salita. Ang parteng ito ay napaka-kritikal at napakahalaga rin. Ang Book of Songs ay mayroong 6 na kahulugan sambit ni Lan Baliu sa kanyang isip pagkatapos na mag-enumerate ay napasabing siya'y nagtataka kung anong uri ng topic ang ibibigay ng Majesty sa pagkakataong ito. Binasa niya ang tanong na nagsasabing ang taglagas ay dumating na ang mga gansang ligaw ay lumipad patungong timog sa pag-angat ng aking titig sa malayo sa aking mga mata sila'y mga gansa ngunit sa aking puso, sila'y naging mga rock. Gamit ang gansa at rock bilang tema mag-compose ng isang tula at isang prose piece, ang specifics ay hindi restricted. Ang topic na ito sambit ni Lan Baliu sa kanyang isip,
Ang hari ay mayroong malalim na intensyon. Ang mga gansang ligaw ay umiiral sa realidad habang ang Rock naman ay isang nilalang ng ancient legend, umiiral lang sa imahinasyon. Ang tingin ng hari sa kanyang sarili ay palaging mataas, gustong tingnan ng iba bilang Sage King, upang maging isang Rock. Sa kasamaang palad ang mga bagay-bagay ay hindi umayon sa nagdaang mga taon kaya sa halip na Rock, siya'y naging gansang ligaw. Ang Majesty ay narcissistic yet pessimistic, romantic yet narrow-minded, harsh, ngunit emosyonal. Kung kaya sa pagbibigay nito ng ganitong topic actually sinasabi nitong ang Rock ay hindi nag-e-exist at ang lahat ng mga hari, ay hamak lamang na mga gansang ligaw. Idinagdag sa kanyang isip na si Young Master Shin ay talagang isang divine being na gawa nung mapredict ang parehong poem and prose topics at mula rito, si Lan Baliw ay nagsimula ng magsulat. Makalipas lang ang 15 minuto ay inilahad na ang talent ni Young Master Shin ay simply unbelievable upang iyon ay makasulat ng ganito kainam na tula, subalit ang hindi alam ni Lan Baliw, si Shin lang ay hamak lamang na literary plagiarist. Idinagdag ni Lan Baliw sa kanyang isip na at most ang talent ng mga ordinaryong tao ay maihahalin tulad sa urinary urgency mga 4 hanggang 5 beses sa isang araw at best, subalit si Shin lang ay maihahalin tulad sa torrential downpour, mayroong mapanirang alon at walang katapusang daloy. Mapapansin ang tinging ibinigay ng examiner kasabay ng pagbaling ay inilahad, na ang taong ito ay patay na. Pagsapit ng hapon ay natapos na ang exam time at sa examination hall ng U-State, ang pangalan ng mga candidates ay kino-conceal on the spot upang maiwasan ang examiner corruption. Ang pagsil sa pangalan ng mga candidates ay sinimulan, ang ibang mga candidates ay nagsilabasan na habang si Lan Baliw naman, ay kakagising lang. Sinabi ng isa na ang Lan Baliw na iyon ay natulog lang sa loob ng 3 araw. Ito raw ay sampal sa mukha ng hari. Inilahad ng isa na ang mga ito ay maghintay lang, ang katapusan ni Shin lang at Lan Baliw ay malapit na. Good, tugon ng isa pa. Pagdating ni Lan Baliw sa residence ng 5th Prince ay kakagising lang ni Shin lang, o bungad niya, so ang exam daw pala ay natapos na. Sinabi ni Lan Baliw na maliban na lang kung mayroong mangyayaring hindi inaasahan, ang first place ay secured na. Ganito ang reaksyon ng tatlo sa kanilang narinig. Ang first place ay secured na, ito raw ba ay seryoso? Sinabi ni Shisan na ang tunog nito sa kanya ay pagyayabang lang. Nagtanong si Shin lang kung ano ang mga topic, sumagot si Lan Baliw na sa policy essay ay on the feudal system, habang sa poetry and prose naman, ang topic ay patungkol sa Autumn Goose at Great Rock. No way, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, no way na ganoon siya kaswerte. Siya ay nagpakabisa ng maraming mga topics kaya ang makahula ng tama ay hindi strange, ngunit ang tunay na swerte, ay ang mga napiling topic ay napakalapit lang doon sa mga tanyag na historical masterpiece. Your Highness, saad niya talaga rong makukuha ni Lan Baliw ang first place, ngunit tugon ni Prince Ningxing, ngunit si Zhu Hongping ay isang descendant ng Zhu family at ang siyang top scholar ng capital, iyon ay talagang napaka-remarkable. Oo, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, si Zhu Hongping ay talagang napaka-amazing, iyon ay top tier sa parehong policy essays at poetry, kahit na iyon ay gaano pa ka-great, iyon ay hindi may kukumpara sa mga literary legends na katulad ni Liu Zhongyan at Li Bai, o kaya naman ni Jia Yi. Plus ang mga taong nasa labas ay naghihintay sa pagbagsak at pagkasunog ni Lan Baliw upang maisample lang nila sa pagmumukha ng hari. Sa ganoong kaso ang Majesty ay actually aasang si Lan Baliw ay makakapasok sa listahan, kung kaya ang parehong exam papers at ang final examiners, ay nasa kanilang side. Si Young Master Shin ay talagang divine, lahad ni Lan Baliw, ang writing nito ay breathtaking, stunning beyond belief, lalong-lalo na ang insights nito sa thoughts ng Majesty talagang napaka-unbelievable. Sumagot si Shin lang na siya ay ang tumatayo sa balikat ng mga giants. Lan Baliw, ito ay napaka-remarkable na, subalit ang sarili nito'y wag ikumpara sa isang tulad niya, dahil sa puntong ito 2 linya lang ang makakapaglarawan sa kanya, at iyon ay ang mag-ascend sa tugatog ng greatness at tingnan ang lahat ng iba bilang maliliit na bundok. Si Lan Baliw ay napahanga sa kanyang narinig. Umano'y si Young Master Shin ay hindi lang sa napaka-talented, subalit napaka-straightforward din at sincere. Ang 2 linyang tulang iyon ay simply brilliant, absolutely brilliant. Lan Baliw, dagdag ni Shin lang, ito raw ay magpahinga na muna sa ngayon, siya ay magpapatuloy pa sa kanyang experiment.
Later nung araw na iyon ang grading para sa Imperial exam ay isinagawa na in full swing sa pagkakataong ito ang kailangan ay nasa 100 lang ang ratio ay nasa 1 in 30 since nasa 3,000 ang nag-take thus ang mga exam papers na hindi nakapasa o hindi inaprobahan ng mga examiners, ay pinagbabalibag lang nila sa sahig. Ang mga candidates na ito ay palala ng palala sa bawat henerasyon sambit ng Right Vice Minister of Rights sa kanyang isip umano'y kung hindi lang sa siya ang nakakuha sa exam paper na ito na nagmula sa Zhou faction, malamang sa malamang na ito'y nasa sahig na rin. Para naman kay Zhu Hongping iyon ay hindi niya na kailangan pang bigyan ng boost, kaya na nung ma-earn ang first place gamit ang sarili niyang abilidad. Ang talent ni Zhu Hongping ay renowned sa buong lupain unquestionable, na ito ay ang the best sa capital. Nung nakaraang Imperial exam though iyon ay hindi nag-participate sinagot nun ang mga tanong sa kanyang tahanan, iyon pa nga ay binigyan ng special unofficial grading ng ilang mga examiners. Sa madaling salita since ang special Imperial exam ay isinasagawa lang bawat 4 na taon sa edad pa lang na 13 ay nagawa ng makuha ni Zhu Hongping ang first place, at least sa pangalan o unofficially. Sa promotion ng Zhou family ay nagawang manakaw ni Zhu Hongping ang spotlight mula sa 2 henerasyon ng Jia Yuan, pinagmukhang undeserved ang kanilang mga titulo. Sa kanyang isip ay inilahad ng Vice Minister of Rights na sinasabi pa ngang kung hindi makukuha ni Zhu Hongping ang first place ang mga tao'y magsususpetsang mayroong pandarayang naganap. Ang essay na ito ay excellent anunsyo ni Examiner Zhao mga kasamahan, ito raw ay i-review nila ng magkasama. Old Zhou lahad ng Vice Minister ito raw ay naging napaka-excited, nabitawan niya tuloy ang hawak niyang papel. Ang nabitawan niyang papel ay napasama sa mga hindi nakapasang nasa sahig kasabay ng pagtayo ay inilahad ng Vice Minister sa kanyang isip na ang exam paper na ito ay hindi outstanding subalit decent enough kaya siya'y nag-alangan nung unang ngunit since ito ay nahulog na ito'y hahayaan niya na lang ipagpalagay na lang na ang candidate na ito'y sadyang minalas lang. Dahil sa ang Imperial exam ng Yu Kingdom ay walang transcription stage, ang handwriting ni Zhu Hongping ay agad nilang nakilala. Genius talagang isang genius sambit ng mga examiners sa 70 classics questions 88 ang tama at sa 30 math questions 29 ang nasagot nito ng tama, talagang isang true genius. Umano'y ang younger generations ay nagawa ng masurpass ang mga matatanda si Zhu Hongping actually, ay nagawang ma-break ang record ng top scholar na si Zhang Zishu. Ang record na ito'y tiyak na tatayong matatag sa loob ng ilang dekada, at maaaring ang later generations lang ng Zhu family ang makakabasag sa record na ito. Ang previous record sa Imperial exam ng Yu State ay naset 15 taon na ang nakararaan ng top scholar na si Zhang Zishu, na nagawang masagot ng tama ang 115 sa 120 tanong. Everyone sambit ng Vice Minister ngayon ang policy essay naman ang tingnan nila, ganito ang kanilang naging reaksyon sa kanilang nakita o nabasa. Impressive talagang ito raw ay descendant ng isang prestigious family at napaka-bold din hindi lang sa ang mga pananaw ay napakalinaw ang key points ay napakatalas din at striking, genius absolutely genius talagang ito raw ay isang genius. Mula doon ay tiningnan na nila ang panghuling parte which is ang poetry and prose, na ang tema ay autumn gist at rock. Originally ay inisip ng lahat na ang policy essay ni Zhu Hongping ay napaka-excellent at ang poetry and prose nito ay mahihirapang makahabol sa parehong level subalit sa hindi inaasahan, ang poetry and prose ni Zhu Hongping ay mas mahusay pa. Ang candidate na ito ay worthy na piliin sambit ni Examiner Zhao sinabi ng isa na ang madro nito ang papel ni Zhu Hongping si Old Zhao ay talagang napakaswerte, ngunit yung makakadraw sa papel ni Lan Baliu ay tiyak na bounded sa sumpa. Inilahad ni Examiner Zhao na ang Lan Baliu na iyon ay natulog lang sa kabuuan ng exam malamang sa malamang na blankong papel lang ang isinumiti nun, ang sino mang makadraw sa papel nun ay ibalibag agad then maligo at magbihis, maybe sa ganoong paraan matatanggal ang malas. Nagtanong ang isang examiner kung sila ba ay maghahanap ng courtesan umano'y iyon ay ang legit na paraan upang maibalik ang swerte. Sure tugon ni Examiner Zhao subalit pakiusap sabihin nito kay Lord Shu na dito ipadala sa examination hall ang courtesan. Gayunpaman sila ay sinigawan ng Right Vice Minister na itigil na ang nonsense na ito, at magpatuloy sa grading.
Inilahad sa kanyang isip na sa ngayon ay tiyak na alam na ng Majesty kung ano ang nangyari sa examination hall. Ang land baliw na iyon ay natulog lang mula umpisa hanggang natapos, tiyak na ang Majesty ay galit na ngayon. Na-disappoint ni Shin lang ang pabor at tiwalang iginawad ng Majesty sa pagkakataong ito. Iyon ay naging mayabang dahil pinapaboran, talagang napakayabang. Gaya ng inaasahan, ang rumor patungkol sa pagtulog ni Lan Baliw sa kasagsagan ng Imperial Exam at pagsumati ng blankong papel, ay nakarating na maging sa kaalaman ng hari. Kasabay ng paghampas sa mesa si King Ning Yuanxian ay pasigaw na nagbigay ng utos na pagkatapos ng grading ay tumungo ang mga ito sa examination hall upang i-retrieve ang exam paper ni Lan Baliw at kung talagang ang isinumiti nun ay blanko, i-execute agad-agad. Nagtanong siya kung kamusta na ang nangyayaring negosasyon sa Chu State. Your Majesty, tugon ni Eunuch Lee, ang takbo ng nangyayaring negosasyon ay hindi maganda sa ngayon. Ay pinipilit ng Chu ang kanilang swerte hindi lang sa tumangging tanggapin ang pagkakamali magbayad ng reparations o i-withdraw ang kanilang hukbo, ngunit nagdedemand din ng compensation sa kanila. Kini-claim na sila ay ang siyang nagsimula ng digmaan. Sa kanyang isip ay napatanong si King Ning Yuanxian kung saan nakakakuha ng ganito katinding confidence ang hari ng Chu. Siya ay nakipag-sign na ng alliance sa Wu at ang rebelding hukbo ni Sunan ay na-wipe out na, ang complete victory ay nakamit niya na. Ito raw ba ay retreating tactic upang mag-advance, o mayroon pang ibang rason? Nagtanong siya kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon sa O Kingdom. Sumagot si Eunuch Lee na sa ngayon ang South Oo ay tahimik na, subalit si General Zulin at Princess Ning Luo ay parehong nag-report na sila'y mayroong nararamdamang kung anong bagay na unusual. Ano sambit ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip? Hindi raw ba kaya na nakikipagsabwatan ang Chu sa South O? Binigyan ng utos si Eunuch Lee na mag-issue ng verbal decree accelerate ang negosasyon, kailangan nilang mapuwersa ang Chu na mag-compromise at i-withdraw ang kanilang hukbo. Ang hari ng Chu ay kailangang umamin ng pagkakamali, subalit ang compensation ay maaaring maging symbolic, 500,000 gold coins para sa mahigit 3 taon. Iyon na ang final bottom line. As you command, tugon ni Eunuch Lee. Si Eunuch Lee naman ay inutusan ng haring tumungo sa examination hall at magtanong patungkol sa progreso ng Imperial Exam grading. Kapag nakumpirmang si Lan Baliw ay nagsumati ng blankong papel, iyon ay ipaaresto nito at i-execute agad-agad. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay nakarating na si Eunuch Lee sa examination hall. Nagtanong kung nahanap na ba ang blankong papel, sumagot ang Right Vice Minister na hindi pa. Mula doon ay lumipas ang ilang oras. Everyone pang i-inspire ng Vice Minister. Ang lahat ay magtiis pa ng kaunti umano'y once na tumunog na ang drum, ang grading sa araw na ito ay opisyal nang magtatapos at ang mga ito'y maaari nang matulog at mag-resume bukas ng umaga. Sa puntong ito'y antok na si First Deputy Examiner Zhao, subalit sa pareho ring sandali ay napansin niya ang isang papel na puro tama nasa 80 items na wala pa ring mali, dahilan upang siya'y tuluyang magising. No way, sambit niya sa kanyang isip. No way na ang lahat ng 90 classics questions ay nasagot ng tama. Ang 10 sa mga ito ay napaka-obscure, practically designed upang ilayag ang mga tao. Kahit na ang genius nga na si Zhu Hongping ay nasa 88 lang ang tama, ngunit nagawa ng ma-break ang record sa nagdaang dekada. Teka lang, ang taong ito ay nakakuha rin ng perfect score sa lahat ng 30 math questions. Ito raw ay napaka-outrageous. Uminom siya ng tsaa upang ang kanyang utak ay ma-refresh. Inilahad sa kanyang isip na ngunit kahit na gaano ka pa kahusay sa classics at math, iyon pa rin ay hindi sapat dahil ang pinaka-crucial sa exam na ito ay ang policy essay at poetry. Maybe ang isang ito ay isa lamang specialist sa math at classics. Gayunpaman, nang makita niya ang policy essay, ang kanyang pagmumukhay bigla na lamang naging ganito. Sa pautal na paraan ay napatanong kung saan nagmula ang genius na ito. Ang essay na ito patungkol sa mga sistema ng division at establishments, ay napaka-brilliant ng pagkakasulat. Hindi umano'y ang brilliant ay hindi sapat, ganoon din ang astonishing. Ito ay thunderously enlightening, isang once-in-a-century essay. Ang research ay puspusan, ang ideas ay profound, ang nilalaman ay tila hindi isinulat ng isang hamak lang na candidate. Pakiramdam niya nga ay maging siya'y nakukumbinsi ng content ng essay na ito. Kaninong papel daw ba kasi talaga ito? At mula rito, ay tiningnan niya na ang poetry and prose.
Ganito ang kanyang naging reaksyon nang mabasa ang nilalaman na nagsasabing yung mga umabandona sa kanya ang mga araw ng kahapon ay hindi na maibabalik pa at yung mga gumambala sa kanyang puso, ay mapupuno ng alalahanin sa araw na ito. Ito raw ay true immortal ang poetry and prose na ito ay hindi maaaring isinulat lang ng isang hamak na mortal, everyone sigaw niya hindi makukuha ni Zhu Hongping ang first place sa imperial exam na ito. Umano'y ang exam paper na hawak niya ay ang siyang tunay na number 1, kung mayroong sino mang mangahas na ito ay gawing pangalawa lang siya'y hindi mag-aatubiling sumugod sa palasyo ng personal. Sinabi ng isang examiner na ngunit hindi raw ba't ang first place ay decided na at iyon ay walang iba kundi si Zhu Hongping, idinugtong ng chubby na examiner na siya'y hindi naniniwalang mayroong candidate dito na makakasurpass kay Zhu Hongping pagdating sa policy essay at poetry. Sinabi ng Vice Minister na ito na ay ang third watch kaya ano raw ba kaya kung bukas ng umaga na lang nila ito tingnan, hindi tutol ni Examiner Zhao kailangan ito'y tingnan na nila ngayon din, dahil kung hindi ang mga ito ay magsisisi. Hey sambit ng chubby na examiner wag daw itong mag-stir up ng trouble dito para lang sa wala fine sabat ng isa, ano raw ba kaya kung tingnan na lang muna nila ito saglit nang malaman kung bakit ito nagkakaganito, subalit kung ito ay hindi mas mahusay kaysa sa kay Zhu Hongping ito ay mayroong utang sa kanila na drinks. Gayunpaman makalipas lang ang ilang sandali nang makita't mabasa ang nilalaman ng exam paper ay naging ganito na ang kanilang pagmumukha ang lahat ng classics at math questions ay tama hindi makapaniwalang sambit ng isa nakiusap ang chubby na examiner na siya'y hayaan ng mga itong makita, grabe sambit ng isa pa talaga rong ang lahat ay tama ito raw ay eye-opening. Sinabi ng Vice Minister na ang mga ito ay wag gumawa ng fuss umano'y kahit na ang lahat ng math and classics pa ay tama. Ito naman ay hindi ganoon kahalaga dahil ang pinakapapahalagahan sa lahat ng imperial examination na ito, ay ang mga policy essays at tula. Impressive sambit ng isang examiner ang policy essay na ito ay napaka-impressive ito ay isang masterpiece for the ages, umano'y papaanong nangyaring ito ay naisulat ng ganito kahusay. Kasabay ng paghablot ay nagtanong ang Vice Minister kung ito ba ay seryoso agad na tiningnan teka lang, papaano ito naging posible? Lumalabas na ang exam paper na ito ay walang iba kundi kay Lan Baliw subalit sa puntong ito ay hindi pa nila alam grabe sambit ng Vice Minister sa kanyang isip, actually ito raw ay mas mahusay pa kaysa sa kay Zhu Hongping. Si Zhu Hongping ay hindi hinayaan ng Zhu family na mag-take ng imperial exam sa loob ng 2 session upang mag-build muna ng reputasyon hanggang sa edad na 17 ngunit sa ngayon ay mukhang hindi nito makukuha ang first place ito ba ay matatanggap ng Zhu family ito ba ay matatanggap ng nasyon, tiyak na ito raw ay magdudulot ng trouble. Nagtanong ang isa kung sino ang candidate na ito a-unseal daw ba nila ang pangalan, subalit sumagot ang Vice Minister na ang rules ay rules ang pangalan ay maaari lamang ma-unseal pagkatapos na ma-finalize ang rankings. Napasabi ang isa na hindi raw ba kaya na ito ay isang leak sumagot ang chubby na examiner na syempre hindi dahil wala naman silang inilik, subalit talagang sadyang ang exam paper na ito ay napaka-extraordinary. Ang lahat ng mga classics at math questions ay nasagot ng tama ito ay hindi pa nangyayari kailanman at ang pagkakasulat ng policy essay at tula, ay hindi nagmumukhang isinulat lang ng spontaneous. Sinabi ng isa na kailanman ay wala siyang narinig na mayroong ganitong genius dito sa capital sumagot ang chubby na examiner na si Zhu Hongping ay determinadong makuha ang first place sa pagkakataong ito kaya kapag ka iyon ay ginawa lang nilang second, tiyak na iyon ay magdudulot ng malaking uproar. Nagtanong si Examiner Zhao kung ano ang ini-imply nito sinusubukan daw ba nitong puwersahing ilagay sa first place si Zhu Hongping, pues siya raw ay hindi mag-agree kapag ka iyon ay ginawa nito agad-agad siya ay magre-resign at formal na hihingi ng request leave sa Majesty. Sinabi ng chubbing examiner na ano raw ba kaya kung ganito na lang hindi pa rin nila a-unseal ang pangalan ng candidate subalit, ang 2 exam papers na ito ay pareho nilang isa-submit sa Majesty at iyon na ang hahayaan nilang mag-decide kung sino ang makakakuha ng first place, fine sabat ng Vice Minister sige ganoon daw ang gawin nila. Pagsapit ng umaga sa Sleeping Palace ng Hari, ay nag-report si Eunuch Lee na mayroong dumating na mga exam papers.
Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung nahanap na ba ang blankong papel ni Lan Baliu. Not exactly, tugon ni Yunak Lien. Sa halip ay mayroong na-discovering dalawang exceptionally outstanding na mga papel, kaya ang mga examiners ay nakapag-conclude na nasa dalawang ito ang first at second place. Hindi nila madetermina kung kaninong rank ang dapat na mas mataas, kung kaya, hiniling nila na ang Majesty na mismo ang personal na magbigay ng final decision. Sumagot ang hari na siya'y walang oras para sa bagay na ito ay ang palasyo. Isa paano ang ginagawa ng mga iyon, bakit kailangang siya pa ang magdi-decide kung sino ang magiging top scorer? Oo, tugon ni Yunak Lien. Gayunpaman sa parehong pagkakataon ay mayroong nag-click sa isip ng hari. Teka lang saglit, sambit niya sa kanyang isip. Ano, hindi raw ba kaya na si Zhu Hongping ay nag-slip up, o hindi naman ba kaya, si Shin lang ay pumasok sa kanyang isip? Inutusan si Yunak Lien na ibigay sa kanya ang mga exam papers na agad naman nitong isinagawa, at nang makita ang isang papel ay agad na nakilala ng hari ang sulat kamay ni Zhu Hongping. Si Zhu Hongping ay pamangkin ng reyna, tinatawag nitong uncle ang hari, kung kaya naman ito ay kinatutuwaan ni King Ning Yuan Xian, itinuturing na kanyang sariling anak, thus siya ay pamilyar na pamilyar sa sulat kamay at estilo ng pagsusulat ni Zhu Hongping. Inilahad sa kanyang isip na si Zhu Hongping ay nakapag-perform ng maayos, mukhang ang first place ay secured na, kung kaya ano ang ginagawa ng mga examiners na iyon, bakit ni hindi kaya ng mga iyong i-take ang responsibilidad? Dahil lang sa si Zhu Hongping ay pamangkin ng reyna at apo ni Prime Minister Zhu, ang mga iyon ay hindi magtatangkang ibigay dito ang first place. Sinusubukan daw ba ng mga iyong i-suppress si Zhu Hongping dahil sa kanyang noble background? Kung ganun ang isang exam paper na ito ay, subalit siya ay nabigla sa kanyang nakita. Teka lang, ang lahat ng mga classics at math questions ay tama, ang lahat ng 120 tanong ay tama. Ni ito pa raw ba ay tao? Paano naman daw ba ang policy essay nito? Nang makita ang policy essay, siya'y napatayo. Good, sambit niya sa kanyang isip. Bawat linya ay nangungusap ng direkta sa kanyang puso, at ang bawat parirala ay kino-quote ang kataga ng mga sages, nagbibigay ng sacred justification sa mga upcoming reforms. Ang policy essay na ito ay hindi lang sa profound, ito rin ay visionary, nagkukomand mula sa heights. Ni kaya raw nitong palitan ang mga previous reform edicts. Ang lahat ng nasa isip niya ay nasa essay na ito, maging ang mga bagay na hindi niya nakonsidera ay covered din ng essay na ito. Ang sunod niyang tiningnan ay ang poetry. Excellent poetry, sambit niya sa kanyang isip. Talagang ito raw ay napaka-excellent, umano'y ang taong sumulat sa poem and prose na ito ay practically kanyang soulmate. No wonder na ipinadala rito ng mga examiners ang mga papel na ito. Alam na ng mga iyon ang sagot, subalit ayaw magtangkang gawing second si Zhu Hongping, kaya ipinasa ang dilema sa kanya. Kaninong papel daw ba kasi ito? Kailan pa lumitaw ang ganito ka-world shaking na talent sa kanyang U-state? Nagtanong siya kung kaninong exam paper ito. Sumagot si Yunak Lien na ayon sa rules, kapag hindi pa natatapos ang grading, ang pangalan ng mga candidates ay hindi nila maaaring ma-unseal. Sa puntong ito ay naghinala na si King Ning Yuan Xian. Hindi raw ba kaya na, subalit iyon daw ay napaka-imposible. Inutusan niya si Yunak Lien na tumungo sa residence ni Ningxing at dalhin dito yung taong nagngangalang Lan Baliu. Mayroon siyang gustong itanong, isang bagay naman na agad na sinunod ni Yunak Lien. Makalipas ang mahigit sa kalahating oras ay dumating na nga si Lan Baliu, agad na lumuhad sa harap ng hari, nagpapawis, nanginginig. Your Majesty, ang commoner na ito ay nagpapaabot ng pagbati. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, ito'y kalmadong natutulog sa exam hall, ngunit ninenervyos na makita siya ang taong ito'y masyadong mapagpanggap, walang hiya, ipokrito at pretentious. Inutusan si Yunak Lien na ipakita ang papel na agad namang isinagawa ni Yunak Lien, nagtanong kung ito ba ay ang exam paper nito. Oo, tugon ni Lan Baliu, ito raw ay kanya. Ganito ang reaksyon ni King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig. So talaga raw palang ito ay sa Baliu na ito umano'y, dahil dito at kay Shin lang sa nagdaang mga araw siya'y araw-araw na kini-criticize ng mga censors at minamock ng mga tao, nagsasabing siya ay absurd upang hayaang makatake ng imperial exam ang isang pulubi. Sa ngayon ito ay nakagawa ng stunning impression na nangangahulugan din siya ay mayroong kinay pagdating sa talent turn niya na upang mag-shine, subalit bakit daw ba hindi siya nakakaramdam ng saya? Just ito lang ang Lan Baliu na ito,
Talaga raw bang worthy na ito'y maging kanyang confidant? Lan sigaw niya sabihin daw nito sa kanya ang totoo ito ba ay nandahil sa Imperial exam na ito umano'y kapag ka nangahas itong magsinungaling kahit na isang katagaman lang, ito'y tatadtarin niya ng pinong-pino. Sa nanginginig na boses ay sumagot si Lan Baliw na yung essay na patungkol sa feudal system at mga tulang pinamagatang Autumn Goose at Ode to the Rock, ang lahat ng mga iyon ay isinulat ng advance ni Young Master Shin lang, ang mga iyon ay pinakabisa sa kanya at kinopya niya lang. Ang hari ay natuwa sa kanyang narinig hahaha sinasabi niya ng araw ba, talagang ito ay kagagawan ng little scoundrel na iyon. Umano'y sa mundong ito tanging iyon lang ang worthy na maging kanyang confidant at indeed tanging iyon lang ang mayroong kakayahang magsulat ng direkta sa kanyang puso, at makasteer sa strings ng kanyang kaluluwa. Be honest lahad niya kay Lan Baliw papaano nagawang masulat ng advance ni Shin lang ang mga essay at tulang ito ang exam daw ba ay nagkaroon ng leak. Sumagot si Lan Baliw na iyon ay dahil sa si Young Master Shin ay naghanda ng mahigit sa 1,000 policy essays at 3,000 mga tula. Iyon daw ay parang isang divine being malamang hindi na kailangan pa ng anumang pagpaplano anuman ang maisip nun, ang mga katagay kusang dumadaloy sa napaka-effortless na paraan. Na-shock si King Ning Yuan-sian sa kanyang narinig sambit niya sa kanyang isip mahigit sa 1,000 policy essays at 3,000 poems and prose at ang lahat ay ganito ka-quality. At ang full na Lan na ito nasagot nito ng tama ang lahat ng mga tanong sa math and classics meaning hindi lang sa kabisado o nagawa nitong makabisa ang 4 books and 5 classics, memoryado rin ito maging ang dosenang mga libro patungkol sa arithmetic idagdag pa yung mahigit sa 1,000 essay at 3,000 mga tula kaya papaanong naging posibleng ang lahat ng iyon ay nagawa nitong makabisa sa loob lang ng 1 buwan. Talaga raw bang mayroong ganoong uri ng photographic memory genius sa mundong ito? Inutusan niya si Eunuch Lien na maghanap ng libro ibigay kay Lan Baliw bigyan ng isang incense stick time, ipakabisa ang 5,000 characters. Oo tugon ni Eunuch Lien at pagkatapos na matanggap ang libro, si Lan Baliw ay muling pumasok sa strange state. Makalipas ang 15 minuto ay kinuha na ni Eunuch Lien ang libro at si King Ning Yuan-sian, ay inutusan si Lan Baliw na mag-recite. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Lan Baliw nagsimulang bumigkas ang buong nilalaman ng libro ay ni-recite ng kataga sa kataga, walang kahit na isang mali. Isang true talent sambit ni King Ning Yuan-sian sa kanyang isip talagang napaka-impressive at si Shin lang, ay talagang nagawang mahanap ang ganitong klaseng genius. Base sa exam paper talagang maaari nitong makuha ang first place at sa wakas ay mailalabas niya na ang lahat ng naipong frustration sa nagdaang mga araw subalit kapag kaganoon ang ginawa nila kapag ginawa nilang top scorer si Lan Baliw, tiyak na ito ay magdudulot ng malaking uproar. Ang policy essay at tulang isinabmit ni Lan Baliw ay kinopya lang, ang original na author ay si Shin lang kaya kapag ka na-expose na si Lan Baliw ay lakang pagdating sa real talent hindi lang sa ang bagay na ito ay kahiya-hiya, ito pa ay maaaring mag-escalate sa exam fraud case. Lumalabas na ang tunay na pangalan pala ni Lan Baliw ay Lansen lahad ng hari umano'y kung ito ang tatanungin, papaano nito i-rate ang sarili nitong level pagdating sa pagsulat ng mga policy essays at tula. Sa puntong ito ay kumalma na si Lan Baliw sumagot na ang kanyang level ay hindi na masama, Your Majesty ito raw ay maaaring magbigay sa kanya ng topic on the spot at ito'y sasagutin niya rito. Well tugon ng hari kung ganun siya'y magbibigay ng topic at ito ay magsulat, at ang topic ay ibinigay na nga ni King Ning Yuan-sian. Sa kanyang isip ay inilahad ni Lan Baliw na gustong makita ng Majesty ang kanyang true ability though siya ay mayroon ng mga sagot sa kanyang isip, ang mga iyon ay hindi niya maaaring kopyahin sa pagkakataong ito. Magmumukhang fake kapag kaganoon ang ginawa niya kaya ang sulat na dapat niyang gawin dito ay good enough, subalit not too good. Makalipas ang 1 oras ay ibinigay ni Eunuch Lien sa hari ang naisulat ni Lan Baliw at nang mabasa ay inilahad ni King Ning Yuan-sian sa kanyang isip na ang mga linyang ito ay elegant ang mga references ay precise talagang isang top-tier piece, sadyang kulang lang ng kaunting kaluluwa. Ang ito ay makapasa sa Imperial exam ay hindi problema subalit ang mapasama sa top 3, kakailanganin pa nito ng mas maraming swerte. Ang talent na mayroon ang Lan Baliw na ito ay mayroong kakayahang mag-hold sa ilalim ng paspusang pagsisiyasat, kaya at least walang dapat na ikatakot kapag ka ito ay na-expose.
Ang isang tipikal na hari sa sitwasyong ito ay malamang na hindi mag-take ng risk ang gawing second place ang isang taong mayroong baliw sa pangalan ay sapat na subalit siya ay si Ning Yuanxian. Ang pinoperso niya higit sa lahat ng mga bagay ay perfection. Ang nag-take ng Imperial exam sa pagkakataong ito ay hindi si Lan Baliw kundi si Shin lang at ayaw niya ring mag-settle lang sa second place, kaya hayaan na kung magkaroon ng uproar ano naman ba ang dapat na ikatakot. Lansen ito raw ay maaari nang umalis, ang commoner na ito ay aalis na tugon naman ni Lan Baliw. Nang si Lan Baliw ay nakaalis na ay nagpakawala ng tawa si King Ning Yuanxian hahaha good siya raw ay hindi na makapaghintay pa na makita ang shock expressions ng mundo kapag ka na-anunsyo na ang rankings yung mga censors na iyon yung mga shameless na mga examinees na iyon ngayon ano na ang masasabi ng mga ito, hahaha satisfying ito raw ay talagang napaka-satisfying, napaka-thrilling. Lien ito raw ay tumungo sa examination hall at sabihin sa mga iyon na siya ay aware na sa sitwasyon sabihin nito sa mga iyon, na ang fairness at justice ang siyang dapat na manguna sa Imperial exam. Ang sino man na deserving na makakuha ng first place ay ang siyang dapat na makakuha regardless sa background, ang rankings ay i-rank base sa quality ng mga essays at tula. Oo tugon ni Eunuch Lien idinagdag ng hari na ang bagay na ito ay kailangang gawin munang strictly confidential walang kahit na isang kataga ang maaaring mag-leak bago maanunsyo ang rankings ito ay magpadala ng mga High warriors doon sa examination hall upang masigurong walang anumang maglilik. Oo tugon ni Eunuch Lien sabay lahad sa kanyang isip na ang wicked na sense of humor ng Majesty ay lubhang napakalakas, ang lahat ng ito ay para sa dramatic reveal kapag kaisina publiko na ang rankings. Sa sandaling ito ang Majesty ay nakikipag-team up kay Shin lang, upang sampalin sa mukha ang buong mundo. Buntong hininga ni King Ning Yuanxian si Shin lang ay nakalikha ng milagro sa literary exam, subalit papaano naman daw ba ang sa martial exam? Kapag iyon ay nagtagumpay din doon ang sampal ay aalingaw-ngaw hanggang sa kalangitan at bilang hari na nagawang ma-recognize ang talent ng little scoundrel na iyon, tiyak na ang kanyang reputasyon ay papailang lang.